Lumabas ang mga bagong detalye tungkol sa espesyal na operasyon ng Estados Unidos sa Venezuela para arestuhin ang presidente ng bansang ito na si Nicolas Maduro at ang kanyang asawa. Ang oposisyon ng Venezuela sa pangunguna ni Maria Corina Machado ay nagpahayag ng kahandaang pamunuan ang bansa sa tulong ng Washington at nanawagan sa mga Venezuelan na maghanda sa pagpapalit ng pamahalaan at sumunod sa mga tagubilin ng oposisyon. Kasabay nito, inihayag ng mga sundalong Amerikano na ang pag-aresto kay Nicolas Maduro ay natulungan ng isang na-recruit na ahente ng CIA mismo sa loob ng pamahalaan ni Nicolas Maduro. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung nakuha ng taong ito ang 50 milyong dolyar na alok ng State Department para sa ulo ni Maduro. Ngunit gayunpaman, naging malinaw na oo, totoo nga. Mismong mga tao sa loob ng rehimen ni Maduro ang nagturo sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi pumigil ang hukbo, militar o gwardiya ni Nicolas Maduro sa kanyang pagkakaaresto. Kasabay nito, naglabas si Donald Trump ng larawan, ang kauna-unahang opisyal na larawan ni Nicolas Maduro na naaresto. At ang itsura niya, syempre, ay talagang kapansin-pansin. Sa totoo lang, parang si Nicolas Maduro ay isang seryosong kriminal na nakaposas at inilipat sa eroplano. Dagdag pa, nag-post si Trump ng video tungkol sa operasyong militar at nagsalita pa siya pagkatapos. Sa madaling salita, ganito pa lang nabubuo ang buong larawan sa ngayon. Pero gusto kong bigyang diin sa episode na ito ang, sa tingin ko, tunay na mga layunin ng buong operasyong ito at hindi ito tungkol sa pag-aresto kay Nicolas Maduro. Hindi ito ang pangunahing layunin dahil ang espesyal na operasyon ng United States sa Venezuela ay higit sa lahat, isang panloob na issue sa politika ng Washington. At ang estratehikong layunin ng operasyong ito, hindi ito Venezuela o si Maduro, Cuba ito. Simula nang matapos ang Cold War, ginagampanan ng China ngayon ang papel na dating ginampanan ng Venezuela para sa Cuba, ukol sa logistik at enerhiya sa ilalim ng parusa para sa Rusya. Sa totoo, ang dalawang bansa ay umaasa sa isa't isa. At matagal nang sinabi ni Marco Rubio na kung mapapatalsik ang rehimen ni Maduro, mas magiging madali na tapusin ang komunistang rehimen sa Cuba. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang sitwasyon sa mas estratehikong paraan. At ang ilang mga agarang pahayag ay iiwan ko para sa aking Telegram channel na Peachy News. Ang link nito ay nasa description. Siguraduhing bisitahin at mag-subscribe kayo dahil doon kami naglalathala ng mga balitang mabilis naming natatanggap. Ang pangalan ko ay Alexei Peachy. Simulan na natin, pero bago iyon, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng komento. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube algorithm. Maglalakbay tayo sa bansa hanggang makagawa tayo ng ligtas, tama at maayos na broadcast. Ayaw naming madawit o mapasok pa ng iba. At pareho pa rin ang sitwasyon natin tulad ng mga nakaraang mahabang taon. Ngayon, mabilis nating tatalakayin ang mga pinakabagong balita. Inaasahang darating si Nicolas Maduro ngayon sa New York para isailalim sa kustodiya ng federal na autoridad. Inaasahan na ang eroplanong militar na may sakay na si Maduro ay lalapag mamaya ngayong araw sa Stewart International Airport sa New York. At ayon sa mga source, si Maduro na nasa kustodiya ng mga sundalong Amerikano ay inaasahang ipapasa sa mga federal na autoridad pagdating niya sa bansa. Inaasahan na sa susunod na linggo ay haharap siya sa Federal Court ng Southern District ng New York. Kasabay nito, kinasuhan na rin si Nicolas Maduro at ang kanyang asawa hindi sa narkoterorismo at malinaw na sa Amerika siya maglilingkod ng kanyang sentensya sa kulungan. Kasabay nito, nanawagan na ang oposisyon ng Venezuela na pinamumunuan ni Maria Corina Machadong maghanda ang mga Venezuelan na sila ay darating at kukunin ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Siyempre, sa suporta ng administrasyon ni Donald Trump. Nagpahayag si Maria Corina Machado, lider ng oposisyon ng Venezuela, sa buong bansa matapos maaresto si Maduro. At dito, isinulat niya, "Mga Venezuelan, dumating na ang oras. Ang oras ng kalayaan ay narito na at higit pa." Gusto ko lang kayong sipian ng isang bahagi mula sa pahayag na ito. Handa na kaming tuparin ang mandato at hawakan ang kapangyarihan. Sa mga Venezuelan na nasa ating bansa, maging handa kayong gawin ang ipapaalam namin sa inyo sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng aming mga opisyal na channel at sa mga Venezuelan sa ibang bansa.
Kailangan namin na kayo ay magmobilisa, hikayatin ang mga gobyerno at mamamayan sa buong mundo. At simula ngayon ay italaga sila sa dakilang operasyon ng pagtatayo ng bagong Venezuela. Venezuela, ibigay mo ang mga mahalagang oras. Tanggapin mo ang lahat ng aking lakas, ang aking kumpiyansa at ang aking pagmamahal. Manatili tayong lahat na alerto at konektado. Magiging malaya ang Venezuela. Isinulat ni Maria Karina Machado. Pinaalalahanan ko lang ng maikli na siya ay palihim na inilabas palabas ng bansa upang tumanggap ng Nobel Peace Prize noong Disyembre. Tumanggi ang grupo niya magkomento sa kanyang lokasyon ngayon. Ngunit alam natin na siya ay lubos na sinusuportahan ni Donald Trump at matutuwa siya kung siya ang magiging presidente ng Venezuela. Lalo na dahil sa huling halalan noong 2024 ang oposisyon mismo ang nagwagi. Ano pa ang nakakainteres? Ito ay ayon sa Columbia Broadcasting System News, isang source mula sa CIA na dating empleyado ng gobyerno ng Venezuela ang tumulong sa United States na subaybayan si Maduro bago siya arestuhin. Ang source, ayon sa ulat, ay bahagi ng malawak na network ng iba pang mga intelligence source sa Venezuela. At iniulat na ang CIA ay talagang nag-recruit ng mga tao sa paligid ni Maduro upang, sa esensya, tulungan siyang maaresto. Paalala lang na nag-alok ang gobyerno ng Estados Unidos ng 50 milyon na gantimpala para sa impormasyon na hahantong sa pagkakaaresto kay Maduro. Pero tila wala talaga ni isa sa mga tao sa paligid ng diktador ng Venezuela ang gustong ipagkanulo siya. Pero sa huli, gaya ng nakikita natin, ni ang militar, ni ang mga gwardya, ni ang mga politiko, ni ang pulisya, wala ni isa ang pumigil sa pag-aresto kay Nicolas Maduro. At alam din natin na ang kanyang espesyal na puwersa ng Estados Unidos, sa totoo lang, ay dinampot siya mula sa kama habang natutulog sila ng kanyang asawa. Doon mismo sa sandaling iyon siya inaresto. At pagkatapos noon, bago magsalita sa press conference, nagpost muna si Donald Trump sa sarili niyang social network na True Social. Una, nagpost siya ng video tungkol sa operasyong militar ng United States sa Venezuela. Tapos nag-upload ng litrato na makikitang si Nicolas Maduro ay nasa loob ng military eroplano. Nakaposa siya at dinala sa Estados Unidos ng Amerika. Uulitin ko, gaya ng sabi ko sa simula ng episode, lahat ng operatibong detalye ay tatalakayin ko sa Telegram channel kong Pechi News. Makikita ang link sa description ng video, bisitahin at mag-subscribe. Halimbawa, narito ang buong mapa ng mga pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela at iba pang lugar noong gabi. Ngayon, iminumungkahi kong mag-focus tayo ng kaunti sa ibang aspeto, sa estratehikong layunin ni Donald Trump. Sabi niya, hindi ito organisasyon ng Soviet o pag-aresto kay Nicolas Maduro, kundi Cuba ito. Ang totoo niyan, simula pa noong matapos ang Cold War, naging parang kung ano ang Venezuela para sa Cuba, kagaya ng kung ano ang China ngayon para sa Russia, tungkol sa sanction logistics at enerhiya. Nagbibigay ang Caracas ng cash at langis sa Havana at sinusuportahan din nito ang isla sa gitna ng matinding ekonomikong blockade. At halimbawa, mula pa noong taong 2000, nagkaroon ng kasunduan ang Venezuela at Cuba kung saan araw-araw na nagdadala ang Caracas ng langis at mga produktong petrolyo sa Cuba, na umaabot sa humigit kumulang 70 hanggang 100,000 bariles kada araw. Mula 2,000 at 3 hanggang 2,000 at siyam nagpadala ang Venezuela sa Cuba ng langis at produktong petrolyo na nagkakahalaga ng halos 12 bilyong dolyar. Mahigit kalahati ng halagang ito ay ipinagpaliban ang bayad ng hanggang 25 taon. Ibig sabihin, sa totoo lang, halos libre nang ipinapadala ng Venezuela ang langis sa Cuba na nagpapahintulot sa mga komunista ng Cuba na mabuhay, kaya't ang Venezuela ay literal na naging life support ng enerhiya at ekonomiya ng Cuba. Pero mula noong 2005 lumawak na ang papel ng Caracas sa buong rehiyon ng Caribbean nang likhain ng Venezuela ang Alyansang Petro-Carib. Programa ito ng pagbibigay ng langis sa Caribbean, kabilang ang Cuba, sa mas magaan na kondisyong pinansyal. Kaya para sa Estados Unidos, ito rin ay pagpapalakas ng impluensya sa sarili nilang, likod bahay, sa Caribbean na bakuran, sa Dagat Caribbean. Dahil ang Venezuela, tulad ng Russia, ay namimigay ng murang enerhiya para makakuha ng impluensya. Ang rehimen ni Castro naman, bilang kapalit ay tumulong kay Chavez, kay Hugo Chavez, at pagkatapos ay kay Nicolas Maduro. Magtatag ng ahensya ng paniniktik sa bansa ayon sa modelong Soviet na ginamit ng Cuba para sa Latin America.
Sanayin ang personal na Presidential Guard at palakasin pa ang military vertical sa seguridad ang rehimen ng pamilya Castro. Sa 70 taong karanasan sa kontra-espionage, kontra-impluensya sa elite, pakikipagtrabaho sa militar, at pamamahala ng masa para sa katapatan sa kabila ng kahirapan. Sa madaling salita, alam niya kung paano gawin ang lahat ng ito at ipinapasa niya ang lahat ng karanasang ito sa rehimen. Una si Hugo Chavez, sumunod si Nicolas Maduro sa Venezuela. Noong 2002, naging mahalaga ang papel ng Cuba sa paglilipat ng kontrol sa Venezuela. Ang tangkang kudeta sa Caracas, kung saan di umano'y umaasa ang sentral na ahensya ng paniniktik ng Estados Unidos na mapatalsik si Hugo Chavez sa tulong ng kanyang malalapit na tao. Pagkatapos nito, napagpasyahan ng Pangulo ng Venezuela na ang pinakamalaking banta ay nagmumula sa sarili niyang hukbong sandatahan at mga elitista ng Venezuela at hindi direkta mula sa Estados Unidos. Sa katunayan, mula sa panahong iyon, nagsimulang magtrabaho ang mga Cuban sa Venezuela bilang isang paralel na sistema ng seguridad sa Venezuela. Nabuo ang isang malawak na sistema ng pampulitikang pagmamanman. Tumaas ang papel ng panloob na pagmamanman, mga ahente ng pampulitikang komisyonado at iba pa. Malayo man ito, pero talagang kahawig ito ng sistemang itinayo sa Iran. Ibig sabihin, kung aalisin natin ang relihiyosong ideolohiya, sa Iran ay may hiwalay na hukbo ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, na sa esensya ay tanging sa rehimen ng mga ayatollah lamang sumusunod at nagbabantay sa mismong rehimeng iyon. Sa Venezuela, nagtayo sila ng katulad na estruktura para protektahan ang rehimen ni Nicolas Maduro na gawa ng mga Cuban. Itong estrukturang itinayo ng Havana na parang paralel na modelo ng kapangyarihan ang nagbigay daan kay Nicolas Maduro na manatili sa kapangyarihan. Pagkatapos ng 2013 at 2024 sa kabila ng pagbagsak ng ekonomiya, mga internasyonal na parusa, malawakang protesta at internasyonal na pag-iisa. Bilang karagdagan dito, regular na nagpapadala ang mga Cuban ng kanilang mga doktor, guro at iba pang mga espesyalista sa Venezuela na tumutulong magpatibay ng katapatan sa pamahalaan sa hanay ng pinakamahihirap na mamamayan ng bansa. Ibig sabihin, sa totoo lang, ang karanasan, kaalaman at kasanayan na nakuha ng Cuba noon mula sa Moscow, mula sa Unyong Sobyet, ay ipinagpapalit nila sa Caracas para sa mga yaman. Dito nakabatay ang likas na katangian ng kanilang pakikipagpartner at pagkakaugnay ng dalawang bansa at dalawang rehimen. Pero nagsimula talaga ang mga pangunahing problema noong panahon ng pagkapangulo ni Nicolas Maduro. Sa kanyang pamumuno, tinatayang 7 milyong mamamayan ang umalis sa bansa ayon sa iba't ibang pagtataya. Iyan, mga 30% lang ng populasyon ng bansa. At kadalasan, ito ang pinakaedukado, pinakamaayos ang buhay, at pinakamasigasig na bahagi ng populasyon na umaasa na sa pagkamatay ni Hugo Chavez ay magsisimula ang malalaking reforma sa bansa. Dumating si Maduro at alam ng lahat ang mangyayari. Ganun pa rin ang nangyari, hindi tulad ng inaasahan. Ngayon, kung bibisita ka sa Chile, Argentina, Uruguay at iba pang mga bansa sa kontinente na ito, makikita mo roon ang kamanghamanghang dami ng mga Venezuelanong refugee. Ibig sabihin, iniwan ng mga Venezuelano ang kanilang bansa at nagkalat sa mga kalapit na bansa. Dahil dito, sa demograpikong pagbagsak na may epekto sa ekonomiya, ang krisis sa politika ay naging usapin na lang ng panahon at kahit anong kubanong sistema ng seguridad ay di na makakatulong. Nakaapekto rin ito sa papel ng Venezuela bilang tagapagtustos ng Cuba at Caribbean, kaya mas maraming yaman ang nananatili sa Venezuela. Ang dating mga kasosyo ay hindi na natatanggap ang ipinangako sa kanila, na hindi naman talaga nakakatulong sa pagkakaisa at pagkakaibigan, kaya sa totoo lang, unti-unti nang nagsimulang mabuwag ang alyansa. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na yugto. Sa halip na langis, isa sa mga naging alternatibong pinagkukunan ng kita ay ang kalakalan ng droga. Kabilang narito ang pagsubok na i-diversify ang kita at kahit papaano ay mapantay ang kalagayan, lalo na sa mga kalapit bansa. At pagkatapos nito, alam nyo na rin kung ano ang mga nangyari. Kaya naman, ang nakita natin ngayon, syempre, una sa lahat, ito ay mga operasyon sa Venezuela. Ito ay laban sa kalakalan ng droga at iba pa, at iba pa. Malinaw na may langis at kalakalan ng droga doon. Hindi lang ang rehimen ni Maduro ang dahilan ng operasyon ni Donald Trump. Pero sa tingin ko, ang pangunahing dahilan pa rin
ay ang pagpapahina ng rehimen sa Cuba at ang Havana mismo ang huling destinasyon ng epekto ng buong operasyong ito. Hindi rin aksidente ang etnikong pinagmulan ni United States kalihim ng Estado Marco Rubio dito. Paalala, siya ay Cuban at matagal nang sinasabi ni Marco Rubio na kailangang durugin ang rehimen sa Cuba para bumagsak din ang rehimen sa Venezuela o durugin ang rehimen sa Venezuela para bumagsak ang rehimen sa Cuba. Matapos ang kabiguan ng Bay of Pigs Operation noong 1961, 61 naging masakit na sugat ang Cuba sa bawat administrasyon ng United States, kaya hindi posible ang direktang interbensyon ng Amerika doon. Kaya ang tuluyang pagputol ng Venezuelan na life support para sa Cuba ay marahil ang pinakamainam na magagawa para sa patuloy na pagsakop sa isla. Kapag nagtagumpay si Trump dito, bago matapos ang kanyang termino, magiging makasaysayan ito na talagang mag-uukit ng kanyang pangalan sa gintong malalaking letra sa aklat ng kasaysayan ng Amerika at magbibigay ng indulhensya para sa karamihan ng kanyang mga nagdaang kasalanan. Kaya naman ang kanyang administrasyon ay lantaran talagang walang pakialam sa kung ano ang sinasabi ng mga Ruso. Sa isyong ito, wala silang pakialam. Si Mark Rubio ay nagbiro pa nga kay Lavrov nang sa isang panayam bago magpasko ay tinanong siya, "Ano ang masasabi mo tungkol sa mga Ruso? Pwede ba nilang tulungan ang rehimen ni Maduro?" Ipinapahayag nila ang kanilang pag-aalala. At noon ay diretsahang sinabi ni Mark Rubio na, "Pakinggan ninyo, oo, wala kaming pakialam sa posisyon ng mga Ruso. Wala namang magagawa ang mga Ruso kundi magpahayag lang ng pag-aalala." Habang nakatingin sa kamera sa tanghali, sinabi niya, "Sergey Lavrov, maligayang Pasko. Ano ang gagawin mo para tulungan ang rehimen ni Maduro?" Iniisip ng Washington na sila lang ang dapat mag-ayos ng problema sa kanilang likod bahay at hindi dapat makialam ang Russia. Kaya kung makikialam sila, posibleng masampal agad dahil ang lugar ay itinuturing nilang sariling teritoryo. Europa, ito na ang pangalawang usapan. Sabi nila, ibang usapan ang Europa at hayaan ang mga Europeo na magprotekta sa sarili nila. Mga kaibigan, puputulin ko muna ang usapan. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.